Hello, good morning or good evening or good afternoon. Kung ano mang oras nakaabot ang aking video ito, nawa ay magbigay ng inspirasyon para sa mga taong nalulus ang kanilang hope at nais ko lang pong ipabatid sa inyo kung sa mga oras na ito ay nalulus ang hope ninyo, at magtiwala lang po tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kaginhawahan sa lahat ng ating kahirapan, lalo na ngayong pandemic na nakararanas tayo ng hindi magandang sitwasyon financially, physically, mentally, at higit sa lahat nakakaranas tayo ng panghihina ng loob, kawalan ng pag-asa. Pero ito lang po yung masasabi ko sa inyo, na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Tayo ay bibigyan niya ng lakas, sapat na inspirasyon, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, dahil marami siyang pangako sa atin kung tayo lang ay susunod at kung tayo ay magbibigay ng tamang panahon para sa Kanya, quality time. Yan po ang kailangan nating ipagkaloob sa Panginoon, upang lahat ng ating mga kailangan, siya yung magsusupply sa atin, at siya rin yung provider natin, dahil ang Panginoong Hesus lamang ang ating sandigan. Wala tayong ibang tatawaging Panginoon kung hindi siya lamang, dahil ang Panginoon natin na siyang nagbibigay ng pag-asa, ng lakas. At kung makaabot man sa iyo ito, kung nanghihina ang iyong loob, nanghihina ka na dahil nahihirapan ka na sa buhay mo, dahil wala tayong trabaho, wala tayong masaganang pagkain, pero ang ipinangako sa atin ng Panginoon yung magkaroon tayo ng abundant life. Pero alam natin na sa bawat kaginhawahan ay mayroon tayong gagawin, dahil hindi lahat naman ng pagkakataon na tayo lang ay uupo, o nasubukan mo na ba na tawagin ng Panginoon sa buhay mo ng taimtim. At dahil alam natin na sa panahong ito hindi na tayo ligtas, dahil ang kalaban ng liwanag ang siyang naghahari na ngayon sa mundong ito. Pero hindi totoo na ang liwanag ay matatalo ng kadiliman, dahil ang iba iniisip nila na ito na ba ang katapusan ng mundo, ito na ba ang katapusan natin. Pero hindi, magtiwala lang tayo sa Panginoon, dahil bibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Ang sabi nga ng Panginoon na sa atin, na kung tayo ay susunod sa Kanyang mga salita, kung tayo ay makikinig sa Kanyang mga salita, mag-uubay tayo, ay ibibigay niya sa atin at ipakikita niya sa atin ang Kanyang pangako na hindi magkailanman magbabago. Kaya saan ka man naroon ngayon, kaibigan, kung nanghihina ka man, tumawag lang tayo sa Panginoon at buksan natin ang ating isipan sa Kanyang mga salita. Kung mayroon kang Biblia, basahin mo ito at doon mo matutuklasan ang Kanyang pangako, na pangakong hindi magmamaliw kailanman. 2,000 years ago, yung pangako niya sa mga kapanahunan na yon, na pinagkaloob niya yung kaginhawahan kahit sa lahat ng mga propeta, kay Moses, kay Jacob. Lahat ng mga pangakong yun ay maaari nating maranasan din sa buhay natin ngayon, kung tayo lamang ay makikinig sa Kanyang boses. Susunod tayo sa Kanya at ipakita natin na sincere tayo sa lahat ng ating gagawin. Yung pagtawag natin sa Kanya, isuko natin sa Kanya yung buhay natin, dahil siya lang yung talagang makatutulong sa atin. At sa ngayon ay wala tayong ibang tatawagin kung hindi ang Panginoong Hesus natin, na siya lang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan, saan man tayo paroroon at saan man tayo
saan man tayo dumako, ang kaginhawahan ng Panginoon ang isang pagkakaloob sa atin. Basta't magtiwala at manalangin. Sabi nga ng Panginoon sa atin, na ang sino mang tumatawag sa akin ng may pananampalataya, siya ay naririto. Siya ay magbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. So, don't be anxious. Meron akong ibabahagi sa inyo na sinabi niya sa aklat ng Proverbs, verse 3, 5, and 6. Ang sabi niya dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ang sabi niya dito, na magtiwala lang tayo sa Kanya at ipapaunawa niya sa atin at ibibigay niya sa atin yung lahat ng kailangan natin at idadirect niya yung ating landas kung saan natin gustong tahakin ang kaginhawahan, ang kaunlaran, at ibibigay niya sa atin yung tamang daan. Kaya ang sabi nga sa atin ng Panginoon, kayo ay magsitawag sa akin na kayong mga nanghihina ang kalooban at tayo kanyang palalakasin. Yan po lamang ang aking maibabahagi ngayon. At ako po ay magbibigay ng tunay na testimonya dahil ako po ay paulit-ulit ako nakaranas ng hirap, ng kabiguan, at higit sa lahat yung halos yung buhay ko ay mawala na din. Kaya isa po ako yung magbabahagi sa inyo ng isang testimonya na ang Diyos ay tunay sa kanyang pangako na hindi magmamaliw. Kaya po mga kapatid, tayo ay humingi sa kanya ng lakas upang malampasan natin ang trahedyang ito ng pandemic. Dahil kasi siya lamang po ang makapagpapagaling sa ating mga karamdaman, sa ating nararamdaman, sa ating mga nararanasan. Siya lamang din po ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas, tunay na pagmamahal, at higit sa lahat, siyang ating buhay, kaligtasan. Ako po ay magbibigay ng maikling panalangin upang tayo ay lumakas. Panginoong Yesus, narito po kami, tumatawag sa iyo. Kung sino man po ang nakikinig sa aking mensahe ngayon, ay tulungan mo ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, kasaganaan ng aming buhay. At irinyo mo po, Panginoon, ng aming kaisipan. Linisin mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan. Iwaglit sa amin, Panginoon, ang anumang uri ng kapahamakan. Iwag mo po kami ipahintulot, Panginoon, na matukso ng kaaway, upang kami ay magkaroon ng matibay, Panginoon, na pag-iisip. Ikaw po ang maghari sa aming kaisipan. Ikaw po ang magdirekta sa amin kung ano man po ang aming gagawin. At kung kami man po ay naghihina, Panginoon, kami po ay iyong palakasin dahil ang iyong presensya lamang, Panginoon, ang makapagbibigay sa amin ng tamang daan, ang tamang lakas, at higit sa lahat tamang kaisipan. Panginoon, ilayo mo po kami sa anumang uri ng kapahamakan at sampu ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon at saan man sila, Panginoon, patutungo. Panginoon, gabayan mo sila, at ang aming bayan, Panginoon, ay pagalingin mo sa anumang uri ng pandemyang ito. Ilayo mo na, Panginoon, sa amin ang pandemyang ito upang kami makapagsimula ng panibagong buhay na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw ang maghari sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, ay ipagkaloob mo ang kapayapaan, pagmamahal sa isa't isa, at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon kami ng unity sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang ibahagi mo sa kanila. Hipuin mo ang bawat isa na nanghihina, at ang anumang mga relasyon
relasyon, Panginoon, ay iyong pagtibayin ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po at God bless you all.